node nga is dito, yung octave higher sa D string. So kinuha natin yung position niya. So yun yung second. So nakakadalawang position na tayo ng E minor. So applicable siya sa lahat ng keys. So yung susunod na E note is nandito sa 7th fret ng A string. So pwede nating start dyan. Ayan. So ang major scale position dyan is ito, yung C form ng G. So kung papansin niyo, pwede nating kuhanin dito. Ayan. So yun yung ating E minor scale sa G position, sa C position ng G major. Ayan. So basta kung alam niyo yung scale ng G major dito sa C form, ito yun eh. So mag-start lang tayo sa C at kuhanin natin yung same note. Yung pa rin yung E minor. So pansinin nyo, na-skip na natin tong gitnang fingerboard. Pwede rin natin siyang daanan dyan. So ang position din niya is galing dito. Pupunta tayo dito sa E. Kasi may D form na E minor eh. So, di ba meron tayong E minor dito? Meron din tayong E minor dito. Ayan, yung D form. So, ang base niya is dito. So, same lang din. So, ibig sabihin, so yun yung ginawa natin. Ayan. So, yung base natin dito, pwede natin kuhanin dito. So, ito siya. So, E. Ayan, E, 2, 1. Ayan. Cool. 1, 2, 2. 1, 2, 2, 2, 1. So, yun yung sa middle neck. So, dito nga na, alam na natin. Ayun. So, yun yung mga notes ng E. Doon tayo mag-start. Kuhanin pa rin natin yung scale ng G major. Same notes dahil relative sila. Same notes. Aeolian mode. Yun lang. Mag-start lang tayo sa E. Dahil yun yung partner ng G major